madaligan. Wala ako sa sunod. Malapit sa amin. Ika lang naiipin. Mayor, Mayor. Okay guys, Mike. Officers, please go down po sa lobby. Okay, Mayor. Ano lang? Una kong tanong, Mayor. Cellphone mo na po. Ano po, tatabalay sa Meron akong tanong. May utang ang Manila sa allowance ng NPD. Magkano? 26 million. Ilang buwan? Meron sa lahat. Meron sabi ko nga kay General Guzman. Opo. 10 ng mga men. Cellphone po, cellphone. Women, uniform personnel. And non-uniform personnel. Cellphone lang po yung cellphone. Wala lang po kayo. Gagawa ko sa lalo madaling ka. Makakaasa sila. Kaya ako gumawa ng batas na yun. Oo nga. Talagang gusto kong gawin yun kahit pa paano makabawas nila sa kasunsin ng pamilya ng mga polis. Kaya alam mo naman, siyempre, una, delikado ang kanilang trabaho. Yung konting provecho man lang na maibigay ng siyudad ng mga usap na medyo kahit pa paano may ibsan. Unique kasi ang Manila. I don't know with others, but in Manila we started it. Ang lahat ng best may alaman. Tulong lang ba? Local government yan. Mayor, ano po yung naging laman ng basic pa rin, we went back to what we have done before na maaaring yung mga kriminal, yung mga tulonges, patuloy pa rin nilang gagawin yung kanilang mga masamang gawain o palaking sa mamamayan ng lungsod ng Maynila at sa mga taong dumadapo sa lungsod ng Maynila. Sabi ko naman kay General Guzman at sa mga kasama, kung hindi natin sila nahuli ng actual, we make sure habulin natin sila kahit saan sila. Sabi ko sa kanila, very specific pagubili ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Halupan ninyo ang Pilipinas kung saan mo sila magtago. Basta ginawa nyo ang krimen sa Maynila, we'll go after you. It's like what the saying goes, you cannot escape the long arm of the law. So I would suggest, don't do it here. Or maybe you can change sila na gumawa ng buhay na parehas. But I think through the leadership of General Guzman and the men and women officers, uniform personnel of the city government will really gonna go after them. And ito po, yung po mga biktima sa road 10, truck driver, biyahero, private vehicles, noong mga nagdaang buwan, nagdaang taon, maaaring hindi kayo nakakuha ng justisya sa takdang panahon. Nagtagubilin po ako lahat ng gumawa ng krimen na hanggang ngayon maaaring pinagtatawanan ninyo sa lungsod ng Maynila. I order the full force of the Manila Police District through the leadership of General Guzman na hanapin yung mga taong to nakuha na ng video, nakuha na. So this is our message to the victims. Maaaring hindi kayo kagad nakatigil ng justisya, pero sa maliit na aming kaparaanan, ilang lungsod ng Maynila at Manila Police District and the City Council through the leadership of Vice Mayor Chief, hahanapin po sila namin ngayon. Mayor, yung curfew, citywide curfew. Yung citywide curfew, Bigyan mga kami ng ang idea. enforcement unit ay police. Pero ang katulong ng police ay ang Manila Social Welfare Development through Director J. De La Puente. I-implement na po ang curfew sa Manila. I hope, medyo
Tulog na lang kayo. Lalaki pa kayo. Yeah. Kaya ano pa po ba yung ibang marching orders no, sa MP, sa pamunuan ng MP, bukod po sa pag-ahabol sa mga kawatan sa hotel? Eh, sa amin na lang yun. Basta may mga bagay na napag-usapan kami among ourselves. But the general is we want peace and order in the city. I made that commitment. Chichi, Atienza, and our party mates in the last campaign, we committed ourselves on very two basic problems ng taong bayan. Lilinisin ko ang Manila, alisin ko ang kalikutan ng Manila. At bibigyan natin ng kapanatagan ng pamumuhay ang mamamayan sa Manila. So these are the two basic things that so far, awa naman ng Diyos. With regard to the first one, which is yung basura, gusto ko lang kayong i-update kanina. Masasabi po natin, mga nasa 60% na raw po ang nakolektang basura na nasa kalsada. But we all know, bukas ng umaga, may bagong set ng basura. Rest assured to the people of Manila, mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, mga batang Manila. Hopefully, before the end of the week, matapos na yung garbage crisis natin at mag-normalize na. That's our first goal, mag-normalize ang koleksyon ng basura sa Manila. 60%. Yung nakita ninyo, o yung nakita ninyong basura. Whatever you saw, whatever is reported by the media, at least, as of kanina, ang report na sa amin ng DPS at kasama ang MMDA na tumulong sa Maynila ay nasa 60% na nung load sa kalsada. Kasi kailangan natin distinguish, ano? Hindi ibig sabihin na wala na yung sa kalsada, wala na yung basura sa loob ng bahay. Natutuwa lang ako sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Yung muna kong panawagan, hayaan yung dalawitin ko muna lahat ng basura sa kalsada, yung tumpok. Tapos kung kaya pa na stay yung basura nila sa loob ng bahay, ang tabayanan yung truck. So some did and heeded the call of the city. But again, tomorrow, we're gonna face another about 2,500 metric tons. And with regard to the past and existing one, nasa 60% na ang problema na rin. We will continue. Hindi pa nakakapagpahinga yung ating mga taga-DPS at engineering. We will not stop. And thanks to Lionel, first day, and thanks to everyone who participated and helped keep the city clean and healthy. Hopefully, ma-achieve natin yan in the coming days. Ano sa sunog, sir? Anong gagawin ng Manila ngayon? Unang-unang sunog ko sa... Oo nga, na, maling araw. Pero tayo, at, siyempre, aberya yan, we went there kaninang umaga. About 7 a.m. Nandun ako. Pero, nagtagubili na ako, we'll do our best as soon as possible to give financial assistance. Pero chumita na sila kanina. Through the leadership of Director J. De La Fuente ng MDSW, doon napakain na. Makakain din sa mga yatong pangalas. At hinakot na rin pa rin basura. Napansin mo? Yung mga nasilot. Malapit ka sa amin. Oo, hinakot na. Kasi nandun ako, dumating si Director Kenneth Amorao. Sabi ko yung mga debris, yung mga nasilot. Nakakot na. Marami kagad ng media. Ayun, asabi ko. Kailan niyo po sa isimulan yun? As we speak. Because it's an existing law. It's an existing ordinance. Isa sa ngayon, bibigyan na natin ng panahon, puso, yung ordinansa. Dahil para naman, alam mo kasi, ang hindi nangyayari nila. Yung tao, nagtrabaho, walang oras, pagod, bumiyahe na traffic 10 oras na. Matutulog na lang siya ng gabi, nag-disturbo pa siya ng mga tambucho ngayon. It is unfair
sa mga mamamayan ng gusto. Mayor, may mga mahalagang anunsyo yung Manila LGU magmumula sa inyo. Paano po yung Facebook page? Ng official Facebook page? Yung MPIO, no? Mukhang nabalitaan mo na rin, ano? Pero, petty things lang naman yun. Magagamit ko pa naman yung aking page. Tabayan nila, pag may announcement, wag muna tayong aasa masyado sa ibang page. Doon na muna kunin nyo sa akin. Ano yung security plans po for crime-prone areas such as University Belt sa Espanya? Ano po yung security plans? Of course, in line with the directive of the Chief of Police, General Torre, the same thing that the City of Manila will do through the leadership of General Guzman, that there will be police visibility, especially sa University Belt, in the likes of Espanya area and in the likes of Top Avenue. Ayan yung dalawang belt natin. And they've been doing that. Nag-ikot na kami ni General Guzman eh. Tapos, on top of that, there is an effort in our own little way na magkaroon ng checkpoint. Hanggat maaari, hanggat kaya, tira na ng tira. Kung mayroong pulis sa umaga, hanggat maaari, may pulis na makikita rin sa tuloy. That's the direction. In addition lang po sa question nila, kasi di ba may direksiba si PNPC, yung mga PCP na makakila, di ba? May business sa kalsada lang. Sectoral na ngayon. Ano po yun? Wala po ba tayong plano na may sumulat sa kanya na may balik kahit na dalawang magkababila? O hindi, ang gawin natin, ang tingin ko, kung may bagong programa, may bagong polisiya, sumunod muna tayo. Then we report if it is effective or not. Then we suggest if it is not. Now, if it is effective, then we escalate. But for the meantime, so not to confuse and mix yung actions ng pamahalaan, kung yun ang direktiba sa ating mga kapulisya, we will follow the same. Tingnan natin, baka mas alam nila. Una-una, sila naman ang talagang specialist dyan. Kaya lamang, modesty aside, I grew up in Manila eh. Alam ko kung nasaan ang mga Tolongis. Kaya ako naman, yung aking experience, sinishare ko naman sa mga lesbo natin. So yung tweet, konting-konti lang. But as general principle, we follow the national policy. Para hindi na makonfuse sa mga lesbo kung sino susundin nila. Tayo'y nakikisama, tutugon, makikisa. We will insist our action with regard to the peace and order situation. And the uniqueness of it in the city of Manila, meron lang tayong ibang mga extra steps na gagawin para mapanatili, mapanatag ang pamumuhay at mga tumarang sa masyarakat. Mayor, yung Facebook page po. Meron na silang nakalawit noong isang araw eh. Tapos ngayon, ang niregalo sa akin ng NPD, based mo sa sinasabi ko pagka ginawa niyo yung krimen dito kayo nagtago. Number 1, regional most wanted, nakakalawit ng Manila Police District. Number 1, regional, nakakalawit ng Manila Police District. Ayun. Umpisa na. Kaya, andyan, kanina. Basta masaya ako para sa kanila. Masaya ako para sa tao sa lungsod ng Maynila. Masaya ako para sa tao na dadako sa Maynila. If these things will continue. Ilang may akin dyan. Yan ang take ko dyan. Tao muna, mamamayan muna ang umaga. Pwede kayo, Gio. Okay. Ano ba Ay, dalawa pa. Ano maging parusa-rusa na lalabas? Ay, hindi. Pagkakapag natin yung nasa stage. Baka magkalistin sa mga bata. Basta, it's, you know, the concept of implementing is there. Hindi punitive ang in as much as I can. It's more on bilang magulang, gusto mo lang magkaroon ng extra magulang yung mga bata, pagmalasakitan sila para sa kaligtasan nila.
para sa kanila. That is the city government. Yun ang mas gusto kong approach. Pero yung mga makukulit, para gustong sumikat, bahala ng batasin. We will do what we need to do. Pero it's more on pagiging ama sa mga minority. Magiging concept. Sir, sorry last na yung affected. Napingin. Sorry last na. Effective na rin talaga. Kasi I think that you will be stuck when the moment I said it in my inauguration. That is the... Okay, best. Thank you.